And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga mga kababayan, nagbabagang balita po ito. No, ayon sa isang eksperto mga kapatid, no, plano din daw sakupin ng China itong parte ng Luzon. 'Di ba? Nasobrahan na yata talaga itong si Xi Jinping mga kababayan sa kakagamit ng fentanyl. Ewan ko ba. Yan po ang ating bibigyan ng opinion at reaction ngayon mga kababayan. Ano? Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe po sa ating YouTube channel. And of course guys, please lang paki-like po ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So pakinggan muna natin to mga kapatid. Then magbibigay tayo ng reaction. Plano umano ng China na sakupin hindi lamang ang West Philippine Sea kundi ang karagatan sa loob po ng First Island Chain kung saan kabilang po ang Luzon. Diba? Kabilang ang Luzon mga kapatid. No? Pag yung itong plano nilang pagsakop sa First Island Chain mga kababayan, no? Pag ito po ang ating titignan, sakop kasi nito ang Luzon hanggang Palawan. No? Isa po yan sa mga tatamaan mga kapatid pag tinuloy ng China itong kanilang plano. No? Dahil ayon dito sa eksperto na ito mga kababayan, ay habang binabasa niya ang galaw ng China, parang ganun talaga ang puntarya ng China mga kapatid. No? Gusto niyang pati itong Luzon ay kanyang sakupin. Kaya hindi na ako nagtaka mga kapatid kung bakit talagang patuloy ngayon yung pag-aayos dyan ng ating depensa militar sa may bandang Batanes. Kasi syempre bago sila makarating ng Luzon, dadaan muna sila dyan sa Batanes. At nandyan na rin mga kababayan, nandyan na rin ngayon yung mga tropa ng Amerika. Sisimulan na rin nilang gumawa dyan ng kanilang military base. And meron din ako napanood na balita mga kapatid, na parang may mga warship na yata, na pinapadala ang US ngayon sa may bandang Palawan mga kababayan. And I think isa po ito sa mga tinatawag nating paghahanda sa posibleng mangyari mga kapatid. Tuloy natin. Ayon po sa defense analyst na si Dr. Renato De Castro, ito ang pinamumukha ngayon ng China batay po sa kanilang mga sabayang aktibidad sa teritoryo po ng Pilipinas at iba pang mga kalapit na bansa. Ang First Island Chain ay hilera ng mga isla mula ho sa Kuril Island sa Japan. Diba? Pati pala Japan mga kapatid, pinag-iinteresa na rin nila. Alam niyo mga kababayan, sabog lang po ang pag-iisip ng taong nakakaisip ng ganito. Nananahimik yung mga katabing bansa mo, tapos bigla ka magpaplano ng ganyan. Siyempre itong defense analyst at mga kababayan, kaya nga tinawag na defense analyst din Kasi yan yung trabaho niya, i-analisa yung galaw ng ating mga kalaban. So, sabihin lang natin mga 80% talaga yung chance na magkakatotoo ito mga kapatid. Base sa galaw ng China, according dito kay sa ating defense analyst na si De Castro, planong sakupin ng China yung First Island Chain. At madadamay dito yung Japan mga kababayan. Isang bansa na napakatahimik ngunit mapanganib mga kapatid. Alam niyo mga kababayan, pag ito po ay tinuloy ng China, kung sakaling ito po talaga yung pinakaplano ng China mga kapatid, ito na yung huling gera na pwedeng salihan ng China mga kababayan. At ito na rin yung huling sandali na ating masisilayan sa mapa itong China. Sa sobrang dami ng bansa mga kapatid, na galit dito sa China. Ewan ko lang, pag nagsimula ng giyera ang China, talagang pupulbusin ito ng nuclear, hindi nuclear, atomic bomb, mga kababayan. Pupulbusin talaga yan. At yan talaga ang magiging katapusan ng China, mga kapatid. Nasobrahan na po sila sa pagiging ganid nila, mga kababayan. Parang wala na silang pakialam. Hindi na sila marunong makinig sa suhestyon ng mga katabing bansa nila. At yan din mga kapatid, yung mangyayari sa Pilipinas kung
natuloy, no, kung hindi na depensahan yung mga komunista dati dito sa Pilipinas, no, magiging komunistang bansa tayo. Ganyan din sana yung mga magiging leader natin. Buti na lang mga kababayan, no, napigilan sa pamamagitan ng martial law mga kapatid, no, napigilan po yung puwersa ng mga komunista. Dahil tulad ng China mga kapatid, no, komunistang bansa yan. And take note guys wala pong wala akong nakitang bansa na komunistang bansa na maganda yung palakad nila sa kanilang mga bansa mga kapatid. Napaka napakasakim at alam mo yun, napaka-weirdo, no, ng muka ng isang bansang komunista. Panoorin nyo sa YouTube mga kababayan, no, kung ano ba yung mga sistema ng pinapalakad ng mga leader nila na komunista. No, napaka-worst, no? Wala kang kalayaan, every time na magpahayag ka ng iyong ng iyong sentimiento, no, dalawa ang pwede mong dalawa yung pwede mong patutunguhan, no? Hospital o sementeryo. No? Isang mali mo lang, gumawa ka lang diyan ng mga na anti-government, no? Yung tawag dito, yung pagpapahayag mo ng iyong saloobin, no, na laban sa gobyerno, automatic may kalalagyan ka. Yan ang sistema ng isang komunistang bansa mga kapatid. Mabuti na lang at hindi tayo naging komunistang bansa. O, tingnan nyo ngayon mga kababayan. No? Itong China, sila lang din yung naghuhukay ng kanilang mga libingan. No? Ewan ko ba dito sa mga tawag nito, mga army ng China. No? Ba't sunod ng sunod sila sa leader nila? Naniniwala sila sa leader nilang langong-lango sa fentanyl mga kababayan. No? Hindi matinong tao mga kapatid ang makakaisip ng ganitong mga plano. Kung nasa katinuan ka, dapat iiwas mo yung bansa mo sa kapahamakan. Pero dito kay Xi Jinping mga kababayan, alam na niya na maraming kaalyado itong Pilipinas, pero nakikipagmatigasan pa rin siya. Diba? Tuloy natin. Bababa po sa Japanese archipelago. Itong Japan mga kababayan, pag nagalit din to, grabe din talaga to. No? Hindi natin alam kung gaano ka high-tech yung kanilang mga yung kanilang mga kagamitan diyan. Hindi sila mahilig mag-flex eh. Wala silang ganong mga estilo eh. Napakatahimik na bansa mga kababayan. Tapos idadamay ni Xi Jinping sa kanyang katarantaduhan mga kapatid. No? Parang minamaliit niya yata yung kakayanan ng Japan mga kababayan. No? Nakalimutan niya yata na made in Japan yung mga gamit dyan. No? At hindi made in China. No? Alam niyo naman mga kababayan, pag sinabi mong made in Japan ng isang gamit, no, dyan na lang natin pagbasihan mga kapatid. Garantisado talagang napaka-quality ng mga product na yan. How much more pa kaya mga kapatid? No? Itong mga kagamitang pandigma ng Japan. Diba? Itong kay Xi Jinping, made in China lang yan. Diba? Itong Japan, made in Japan talaga yung mga gamit dyan. No? Kahit sa ang mga market ka mga kababayan, no, pag sinabing made in Japan, talagang napakataas po ng presyo niyan. No? At napaka-quality po talaga. No? Itong Japan, hindi rin nagpapakita ng kanilang mga kagamitang pandigma mga kapatid. No? Hindi natin alam kung gaano ba ka high-tech na yung mga kagamitan ng mga Japanese na yan. Tapos idadamay ni Xi Jinping sa kanyang katarantaduhan. Di ba? Magiging katapusan na talaga ng China to mga kababayan. Ryukyu Islands, Taiwan, hilagang kanluran ng Pilipinas, kabilang ang Luzon, Mindoro. Oh, di ba? Pati Mindoro mga kapatid, hindi lang Luzon, pati Mindoro mga kababayan. No. Gusto din nilang sakupin. Yan po ay ayon sa ating defense analyst mga kapatid. No. Siyempre nababasa niya talaga yung galaw ng China. At yun na nga guys, no. Nung nakaraang vlog kasi natin, sinabi doon na ito nga mga China Coast Guard, no. Ito yung ginagamit ng China, no. Kung paano sila manakop ng isang bansa, no, kung paano sila manakop ng isang teritoryo.
No? Kaya sabi ko, napakadelikado po talaga ng mga China Coast Guard niya mga kapatid, no? Kasi nga kung saan niya nakalutang mga kababayan, no? Yun po ay kanilang aangkinin. So malay mo maya-maya mga kapatid, no? Biglang masilayan ng ating mga kababayan sa mga maliliit na isla dito sa Pilipinas yung tawag nito, yung mga Coast Guard ng China. Naku, delikado. 'Di ba? So, nasobrahan na talaga itong China mga kababayan, no? Hindi ko alam kung pananakot lang ba ito or dala lang ito ng pagiging lango ni Xi Jinping mga kapatid sa fentanyl. No? Sa sobra siguro ng dami ng fentanyl nito mga kababayan na take nito, kaya ganito na lang siguro siya mag-isip. No? Ibang klase din talaga tong presidente na to mga kapatid. Mindoro, pati Pindoro, ha? Aba. Grabe kayo, ha? Ba, ayari kayo doon sa mga katutubo Ay doon. naman, oo. Kayo po sisipatin doon. At Palawan, hanggang sa bahagi po ng Borneo. Oh. Yun na nga mga kababayan, ano? Yung mga tawag nito, mga parang aircraft carrier yata yun. Basta parang mga barkong pandigma ng US mga kapatid, no? Parang nasilayan na yata dyan ngayon sa may bandang Palawan. No? Siguro parte yan doon, no, sa kanilang depensang gagawin. No? Kasi nga, di ba? Para iba pa rin kasi mga kapatid pag handa tayo. No? And wala eh. Hindi tayo ganun kalakas kaya umaasa talaga tayo sa Amerika mga kababayan. No? Wala talaga tayong ibang aasahan ngayon. At least itong Amerika mga kapatid, no? By history, no? Masasabi nating malaki na rin talaga na itulong sa atin ng Amerika. Noong kapanahunan ng Hapon mga kapatid, no? Sila din yung nagtanggol sa Pilipinas. No? Isa yan sa mga kung bakit sa US lumapit ang ating presidente. Dahil subok na eh. Di ba? Natulungan na tayo, minsan na tayo natulungan, kumbaga. Mahalaga ang first island chain, paring Melo, para sa maritime security at maritime power sa rehiyon. Talagang pinapakita na o pinapamukha ko sa atin. Sasakupin namin ang karagatan, hindi lang ho sa South China Sea, pati na ho sa tinatawag nating karagatan inside the first island chain. Tinig po yan ni Dr. Renato De Castro, isang defense analyst. Itong China mga kapatid, gaya ng sabi ko sa inyo, pag ito po ay itinuloy ng China mga kababayan, ito na po yung pinakahuling giyera na pwede nilang salihan. No? Dahil pagkatapos ito mga kababayan, no, sigurado yan, mabubura sa mapa itong China na to. Sa dami po ng bansa na galit sa kanila. Yan na lang India mga kababayan ha. Yung India na lang. No? Sobrang asar na sa China yan. No? Talagang nag-aantay na lang din yan mga kapatid, no, na itong China magpaputok sa kanila. At sigurado yan mga kapatid. No? Gigirahin na po sila. At ito guys yung India, pa ganyan-ganyan lang yan, no? Pamekos-mekos lang yan sila, pero may nuclear weapon yan. No? At yung pinaka high-tech na missile natin ngayon mga kapatid, no? Yung BrahMos, yung supersonic missile, no? Galing po sa India yon at kinikilala ang India mga kapatid, no? Dahil doon sa BrahMos na supersonic na missile nila. No? Kinikilala ang India dahil doon. Maraming mga bansa ang nag-aangkat nung BrahMos nila na mga kababayan, nung BrahMos nila na supersonic missile. Hindi lang Pilipinas mga kababayan. No? Marami po ang nag-aangkat doon na ibang bansa. No? Hindi basta-basta ang India mga kababayan, ano? Pag itong China nga mga kapatid, pag pinagpatuloy nito ang kanilang kalokohan, ito na yung magiging dahilan ng pagbagsak nila. Buti sana kung bumagsak lang, kung hindi mabura sa mapa. Kasi panigurado niyan, papaulanan talaga ng nuclear yan eh. Pagka mga ganyang bansa mga kababayan, no, na may mga nuclear, tapos yung kakalabanin mo may nuclear din, madalas dyan nuclear war na yan. No? Hindi naman sa pag-aano mga kababayan, itong mga puti talaga, galit talaga sa mga inchik. No? Minsan may mapapanood ka sa television ng Amerika. No? Minsan kasi may kumakalat sa mga Facebook mga videos na kung saan makikita mo isang puti, no? Nagiging racist pagka
nalaman nilang may China, may taga China. Dahil alam niyo mga kapatid, itong China kasi ito talaga yung pinagbibintangan dati, no, ng ibang bansa patungkol doon sa nangyaring pandemya. Sila, kumbaga sila yung pinaghihinalaan na sa kanila galing yung sakit na yon. No. Yun yung isa sa mga hinaing ng mga puti. No. Kaya sobrang daming galit na bansa sa kanila mga kababayan. Dahil syempre, 'di ba? Ang laki ng nawala, no? Ang laki ng nawala po sa ekonomiya ng bawat bansang tinamaan ng pandemic, mga kapatid. Tinamaan ng virus na gawa nila. Kasi ako mga kapatid, no, naniniwala talaga ako na galing talaga sa China 'yon, no. Baka nga mga kababayan, no, hindi natin alam, baka ginawa nga ng parang tawag dito, parang ginawang testing ground ng China itong Pilipinas kung kahit sobrang bilis kumalat nun, no. Yun yung hula ko diyan dahil syempre magkaibigan sila ni President Duterte nung mga time na yung mga kapatid, no. Malay ba natin, baka nag-usap yung na yan. Nagkaroon sila ng gentleman's agreement. Digong. Hindi nga dito. Lapit dito, Digong. Kapit tayo. Ano, payag ka? I-test natin yung bagong gawa namin. Di ba? And hindi rin malabo kasi mga kababayan, no? Dahil, di ba, ang bilis nakagawa ng antidote ng China. Ang dami nilang nagawang mga antivirus agad nun. Di ba? At kumita din talaga sila doon, mga kapatid, no? Sa pagbibenta nila ng mga antivirus nila. So, isa po yan sa mga kumbaga, dala ng aking malikot na pag-iisip, mga kapatid. Kaya nasabi ko yan sa inyo yung mga bagay na yan. Malay natin, parang business lang yan Gawa sila ng sarili nilang virus, pagkatapos sila din gagawa ng gamot, no? Mas pinakalat nila yung virus nila sa ibang bansa para kumita sila ng mas maraming pera, no? Siyempre sa kanila manggagaling yung gamot nun Tapos kunwari lang, no, wala pang naiimbentong gamot, pinatagal pa nila. Kasi paano nga ba naman, no? Kung nagdeklara agad sila na, oy, may gamot kami niyan, di masyadong halata yun, mga kababayan. Sila talaga yung sila talaga yung tawag nito, pinanggalingan nun, di ba? So ginawa nila, nakisabay sila sa ibang bansa, no, na nakadiscover ng antidote doon. Yun lang naman mga kababayan, kuan ko lang, no? Analyzation ko lang, no? Hindi ko naman sinasabi na totoo yan, no? Pero parang ganun na nga yung nangyari, mga kapatid, no? Malay natin, di ba? At tayo din yung talagang ginawa nilang parang test ground dito. Dahil syempre magkaibigan sila, no, ni former President Duterte. Kung yung gentleman's agreement kanila, mga kababayan, na sinasabi ngayon, yung mga nagbabiral ngayon napatunayan nga daw yan na totoo Baka nga, no, hindi natin alam kung ano ba yung nila, ano ba yung mga napag-usapan nila noon. Anyway guys, hanggang dito na lang yung video ko. No, kung nagustuhan nyo po, huwag kalimutang i-like po, mga kapatid. At kung bago ka lang dito, mag-subscribe na rin na kayo. No, hanggang dito na lang. Adios.